pagiging hot ng pulburon or white powdery substance. Hindi po yan fabricated, hindi po yan manipulated, taliwas sa sinasabi nila. Ngayon, saan mapapatunayan ni Maharlika yung video na yan na authenticated? Kapag si Marcos Jr. mismo ang nag-file ng case against me dito sa California at magbabakbakan kami ng ebidensya. Doon ko lang po pwedeng i-present. Actually, kinausap ko yung lawyer ko kanina. Tinanong ko, okay? Sabi ko sa kanya, so ito na naman ang nangyari. So ipapadukot daw ako at ito, papailan na naman tayo, get ready, papailan na naman daw tayo ng case. Okay, pero ang sinabi ko sa kanya, ang magpa-file daw ang NBI, yung NBI sa Pilipinas at ang DOJ, natawa siya. Ang sabi niya sa akin, ang pwede lang mag-file sa iyo ng kaso ng defamation na yan ay ang mismong nagsasabi na siya ay na-defame. So sino yon? Si Marcos Jr. Hindi si yung NBI na julul. Nakukunin ka na ng lupa, konti na lang pag ako na naginip at kinuha ka ng lupa. Yari ka. Yun po ang sabi ng lawyer ko. So nag-consult tayo, tapos sabi ko, ayan, kakasuhan naman daw nila ako ng inciting to sedition. So alam na kasi niya kung ano tong mga issue na to. Natatawa na lang siya. Sabi niya sa akin, are you going back home? Are you going back to the Philippines? Sabi niya. Sabi ko, no, hell no. Sabi niya, so don't worry about it. Sabi niya ganun, huwag ka mag-alala. Sabi niya, kung mag-suicidal ka at pupunta ka sa Pilipinas, sabi niya, yun ang malaking trouble. But sabi niya, kung hindi ka naman pupunta doon, dahil alam naman, tsaka kilala naman sa mundo, na very corrupt talaga yung judicial system, lahat nababayaran. Sabi nga ng lawyer ko. Actually, this is another lawyer. Hindi siya yung may hawak ng case. Marami akong lawyer. Akala niyo kayo lang may lawyer. Sabi niya sa akin, sabi niya, don't worry about it. Sabi niya na gano'n. Sabi niya sa akin, wala sa history ng Amerika na ipinagkakanulo nila yung kanilang citizen, lalo na pag ito ay usapin sa protected speech. Sabi niya, don't worry unless na you're going back to the Philippines. Sabi ko, hell no. Okay? So yun ang gusto kong malaman ninyo, mga kababayan. So pwedeng mag-file ng case. Yeah, si NBI Santiago Julul. Pwedeng mag-file sila ng case kahit trillion cases pa yan. Ginawa na po nila yan eh. Ginawa na ni Anthony Taberna na nag-fabricate ng address sa akin. Ginawa na ni Quinones, ginawa na ni Ko, ewan ko lang si Langka, di ba? Si Robles, di ba? Ginawa na nila yon. Ha? Bago pa kayo ng bago. Maharlika, ngiwi. Ngayon, nanibago lang kayo. Hindi po ngayon lang hindi lang ngayong linggo o nakarang linggo nagsabi sila, napapailan ako ng case. Yes, tambak po ang kaso ni Maharlika diyan sa Pilipinas dahil gumawa ng peking address silang mga bangag para maisakatuparan nila ang paglapastangan o pag-abuso ng judicial process sa Pilipinas. Pero ang tanong, pagdating po sa Amerika dito ay nilalabanan po sila. Ulitin ko po, 4 na kaso, 1 dismissed with prejudice. Ang 3 ay nilalabanan pa natin. So pag nagkataon, pag nag-file si Bangag, pang-5 na, haharapin ko siya dito sa Korte ng California. Kasi hindi po ako syunga katulad nila. Umuwi ka dito. Hoy! NBI Director Julul. Okay? Uuwi ka dito. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. Alright. Kaya galit na galit itong mga itong mga trolls nila at yung mga binabayaran nila. Imagine mo, gumagasto si Lisa Tanas, si Bangag Jr. magbayad ng trolls. Milyon piso. Maliban pa sa kaso sa mga trolls to attack me. Diba? Sino talaga nagpakalat ng mga fake news against me? Ako ba epektado? Hell no. Why? Kasi smart naman yung mga tao eh. Smart naman kayo eh. Hindi naman kayo nagpapaniwala sa mga kasinungalingan nila. Pero bakit sila galit na galit kay Maharlika? Kasi milyon Pilipino ang nagigising sa mga expose ko simula sa smuggling ni Lisa Tanas, sa smuggling ni Bangag, sa kanilang bribery, sa pagnanakaw, sa pangingidnap, now yung mga ransom na nangyayari dyan sa Pilipinas. Ang mga krimen talagang sobrang talamak na. At now, ano ang naging impact sa mga pasabog ni Maharlika?
Bagsak na trust rating at approval rating. Inciting to sedition ba yan? Hindi po yan inciting to sedition. Ang ibig sabihin yan, ang mga Pilipino dahil matalino, alright, nagising sila, naniwala sila, nakinig sila sa kay Maharlika. Excuse me, ang mga naniniwala sa akin, hindi mga dugyot, katulad ng mga follower ni Bangag o mga addictos na katulad nila, lawyers, doctors, engineers. Name it. Hindi mga dugyot na tagutom na nanglilimahid at nagpapabayad kay Bangag. Hindi ang mga nakikinig sa akin, hindi yung mga walang alam dahil sunog na yung utak nila. Kaya po galit na galit ang Marcos Bangag administration. Gusto ko ipadukot lahat, ipa-assassinate, lahat na po yan. At hindi ko naman sila, hindi ko talaga tatantanan. Kasi akala nila, nung first case pa lang ni Taberna, na naggawa si Taberna ng peking address, ay mananahimik na ako at matatakot na. Pero nagkamali sila. And now, the Vice President, di ba, nag-speak up na. At isa din sa tina-target nila. Okay? Sabi ni Ann Kerr, nakakatakot sa Pilipinas ang daming crime. Talaga naman, there's no point para magbakasyon kayo sa Pilipinas sa panahon ngayon. Ang tanimbala, kung magbakasyon kayo, doon na lang kayo sa Netherlands. Sa dahig kayo pumunta, mga palangga. Kaya ako, mga kababayan, hindi ako natatakot o nasisindak sa mga balita na binabalita ng mainstream media na kaso ni Maharlika, patong-patong na hindi po yan nakakatakot. Matagal ko nang alam na patong-patong talaga ang pinabricate nilang crime laban sa akin. Okay? Ngayon, the ultimate solution nila para manahimik si Maharlika ay i-extradite daw ako. Wala nga, sabi nga ng lawyer ko, that's impossible. Hindi ka naman dumorgor ng tao, hindi ka naman nag-terrorize or something, anong ginawa mo? At yun ay protected speech. Ang tanong nga niya sa akin sabi niya, ayun bang video na inano mo, na sinend mo? Sabi niya, yun ba ay totoo? Ganyan. Of course, darling. Sabi ko na gano'n, authenticated yun. Dalawa pang bansa ang nag-authenticate. Then there's nothing to worry. If they will file a case, then let's answer it. Diba? Katulad ng ginagawa sa'yo ngayon. Doon mo may-present itong authentication na ito. O diba? Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Bangag, ang tagal naman. Mag-file ka na ng kaso sa California. Di ba papunta-punta si Lisa Tanas dito? Mag-file na kayong dalawa sa kajotahan ninyo. O, asa na ba si Lisa Tanas ngayon? Sa libro ni Minda Diaz, inciting to snortation. Inciting to addiction or to inciting to singotition. Pwede din singotition, no? Or singhodition, whatever. Ngayon, ayan, mamaya na may mga tumatawag sa atin. Mga palangga, okay, challenge talaga sa mga bangag na yan. Saan nila isisend yung subpoena? Sabi ko nga kanina. Okay? Saan nila isisend yung warrant of arrest? Sabi kasi ng mga tanga, naku, Maharlika, matakot ka na dahil may warrant of arrest. Mga syunga, 2022 pa lang may warrant of arrest na ako sa fabricated crime na ginawa ni Taberna, yung buwaka ng inang yan. Yaan, dapat in-expel na yan sa kanyang grupo. In-expel na yan dahil yun na manawagan nga ako. Matagal na ako nanawagan. In-expel dapat yan dahil gumawa siya ng peking address sa kapagsabuatan ka kay Lisa. May warrant of arrest po ako dyan. Then, hindi ko na alam kung 2023. Noong 2024, ilang warrant of arrest yan? Ang dami. Hawak ko nga yung mga kopya ng warrant of arrest nila na ginagamit ko. Ginagamit ko sa akin mga kaso dito, mga palangga. So yan. Okay, na-forward na natin lahat. Sa FBI, na i-forward na natin yung mga warrant of arrest nila. So alam na ng gobyernong Amerika na ginigipit ako at sinusuppress ako ng bangag na administrasyon. So ulitin ko po muli, paano isi-serve ang warrant of arrest kay Maharlika? Sa katutak yan. Kasi gigil na gigil si Santiago Yan, umuwi ka dito, Maharlika. Uwi ako para patayin nyo? Ano ako, tanga katulad nyo? Tinatakot. Parang ako natakot ipa-deport daw. Huwag po kayo maniwala, hindi po ako madi-deport. Okay? Well documented po tayo dito. Okay, mga kababayan, hindi po ako TNT katulad ni Erich Gonzalez tuloy. Nadamay tuloy. Ni Erich Sylvester.
Mapapadeport ka lang po kapag may krimen kang ginawa, okay? Or, wala po akong ginawang krimen sa Amerika. Hindi po yan totoo, yung yung mga sinasabi ng mga bangag, Maharlika, ipapadeport na. Ganon din dati ang sinabi ng mga dilawan sa akin nung panahon na tayo ay kakampi pa ni Bangag, di ba? Ako ay padadala ng cease and desist letter din ng mga dilawan dahil ako ay tinawag na supporter ng mga magdanakaw, supporter ng mga mamamatay, mamanggugurgur na tao sa mga matas, which is totoo naman pala. Pero mga dilawan, tumahimik na ngayon. Yan din po yung sinasabi nila, mga kababayan, na ako ay pa-deport. Napa-deport ba nila ako? Diba? Sabi ni Romantic Moon. Nadama ito si Erich G na napakaganda. Anyway, diba? Hindi po yan totoo. Okay? Hindi rin po totoo na mapapadampot nila ako sa Amerika. Wala po jurisdiction ang mga bangag. Para na sa mga follower ko na nag-aalala, madadampot o magugur lang po ako pag nagdesisyon ako na pumasok sa bitag ng mga demonyo sa airport ng Pilipinas. Sinabi ko na yan sa inyo. Gawa talaga ni Lisa Tanasian. Kaya po sila nag-fabricate ng address para mailagay nila, magawa nilang legal yung mga illegal na ginawa nilang pag-fabricate ng crime. Siyempre, papel-papel lang yan eh. Di ba? Oh. Sabi ni Plastic ka na, citizen ka na, paano kanila mapapadeport? Yun na nga, mga kababayan. Kaya sila galit na galit kasi hindi nila kayang patahimikin yung bunganga ko na si Marcos ay isang addictus benedictus. Nakikita niyo ba yung kanyang gilagid ay dumudugo na? Ha? Oh, yung dumudugo niyang gilagid, yan ay manifestation na siya ay bangag na bangag. Kaya nga yung asawa dyan ng namatay na kaibigan ni Bangag. Okay? Baka naman Miss Universe. Baka pwede mo namang isiwalat sa taong bayan dahil ikaw ay may title na parang advocacy for humanitarian advocacy. Humanitarian ba? Okay, kung may alam ka at ibinilin sa'yo dahil ayon sa akin panaginip, ay binigyan mo ako pinakuha mo sa akin yung video at ang folder pinahawa. Binigay mo sa akin, kung yun ay nagmamanifest sa katotohanan, sabihin mo na. 'Di ba? Sabihin mo na kung anong kinalaman mo dito kay bangag-bangag na ito. Huwag ka nang magkunwari kung may kinalaman ka. Dahil yun ang sabi sa ating panaginip. Mga kababayan, okay, ulit-ulitin ko po, yung warrant of arrest, yung subpoena na gawa-gawa dahil sa pamamagitan ng peking address na ginawa ng NBI, ng mga tiwali dyan, pakisabuatan ni Lisa Tanasin, wala po yung visa dito sa Amerika. Yan po ang katotohanan. At hindi po nila ako mapapa-extradite dahil wala po akong krimen na ginawa na gumurgor ng tao katulad ng pagurgor nila kay Percy Lapid. Okay, wala po akong ginurgor. Hindi po ako mapa-extradite dahil protected speech po ang pinagngangawa natin dito at yan dapat ang nire-report ng mainstream media ang mga syunga. Report kayo ng report, hindi nyo ini-educate ang inyong mga tagapakinig. Well, kukunti na lang yan. The reason why, kaya galit na galit sila sa mga vloggers like me, kasi mas maraming naniniwala, mas maraming nakikinig sa isang vlogger na katulad ko dahil binibigyan natin kayo ng tamang impormasyon. Hindi po yan inuulat ng media na tinatakot kayo, Claire Contreras, Maharlika, patong-patong ang kaso, nahaharap sa ganitong kaso, mayroong warrant of arrest. Nakalimutan nilang i-educate kayo na hindi po maa-apply ang warrant of arrest dito sa Amerika at hindi po ako ma-extradite, mga kababayan, dahil protektado po ng freedom of speech ang aking ginawa na pagpapakita ng video ni Bangag. Yan ang katotohanan ng ginagawa nila ay political persecution. Ulitin natin, naririnig nyo na yan kay Smoke Sari Rocky, kapag political in nature ang ginagawa, okay, ng mga bangag. Alright? Politically tagag na. Yung mga pinagsasabi ko dito, mga kababayan, na patungkol sa mga bangag kay Marcos Jr., ang aking pananalita, ang aking opinion, ang aking mga expose na, yun na nga, political in nature, hindi po yan pang extradition treaty.
dahil hindi po ako gumurgor ng buhay at hindi rin po ako nag-fabricate ng video-video na yan taliwas sa sinabi ni Santiago. Kasi bago po natin ipinalabas ang video ni Bangag na sumisingot-singot, ay authenticated na yan, mga palangga. At ang US Court, tandaan ninyo, okay, dito sa Amerika ay malupit, matindi ang protection sa free speech o sa right ng mga Amerikano o yung tinatawag na naririnig nyo na First Amendment. Okay? Kahit gaano katindi, kahit murahin ko pa, minumura ko na nga, mga buwaka ng ina, hindi po yan pwedeng ipagkanulo ng bansang Amerika ang kanilang citizen dahil ito ay politically persecuted ng mga Bangag. Bihira, ay wala pa po sa history, I believe, ng Amerika na pinagkanulo nila ang kanilang tao dahil lamang sa pagtuligsa pagbigay ng mga kritisismo o pag-expose ng mga tiwaling politiko, okay, sa labas man o sa labas ng bansa, sa labas at sa loob, di ba? Kasi hindi naman po yun gumurgur o nagbang-bang-bang. Kaya sabi ko nga, itong mga media sa Pilipinas ay kulang sa kaalaman o nagbubububuhan kayo o bulag pipi at bingi. Dahil kayo ay natatakot. Dahil kayo ay magurgur ng mga bangag o bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Okay? Wala pong bisa ang warrant of arrest na binaigawa ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni NBI, ni DOJ, ni PNP, lahat wala pong bisa ang kanilang warrant of arrest dito sa Amerika. Yan ang gusto kong ipaunawa sa inyo, mga kababayan. Dahil wala po akong sinabing ka-insight. Meron, di ba? Yung video ni Bangag ay inciting to singhodition. Ini-incite niya ang mga Pilipino na suminghot katulad nila, katulad ng PNP na sinasabi na ang pagsisinghot ay parte lamang ng mga pulis na nagtatrabaho na ma-extend ang kanilang hours dahil puyat sila, so kailangan nilang suminghot. Kaya kung meron man dapat kasuhan dito ay si Marbil, inciting to singhodition o addiction o kung ano pa man. Diba? Nakita ninyo? Yan ang inciting to singhodition. Kasi nagpapakita na ang Marcos Jr. ay hindi nila binibigyan ng aksyon. Ang mga pulis, hindi nila binibigyan ng aksyon. Hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho para panagutin si Marcos Jr. So, hindi po dapat si Maharlika at si Harry Roque ang kinakasuhan ng inciting to sedition, kundi itong mga inayupak na to, inciting to singhodition o singhodition whatsoever. Right? Kasi kitang-kita sa ebidensya, ang sabi nila, hindi daw si Bangag yun. Sino yun? Sino yun? Sige nga. Kaya nga challenge ko si Bangag. Bangag, Marcos Bangag Jr., file a case here in California. Civil case, di ba? Magaling naman kayo, di ba? Kaya niyong gastusin ang pera ng bayan, milyon-milyon para mag-file ng case against me at mag-hire ng mga mamahaling abogado. Well, dapat mga sa Amerika, nag-file ng case mamahalin, ginagastos nyo ang pera ng bayan. Eh, di gastusin mo uli ngayon. Kasi gustong-gusto ko yan, magharapan tayo dito sa korte. Gusto ko marinig ng buong mundo ang kaso mo laban sa akin. Magbabakbakan tayo sa korte. Yan ang iniintay ko. Pala kay Sir in California. Kasi mga kababayan, huwag kayong umasa na haharap ako sa korte ng Pilipinas. Hindi po yan mangyayari over my dead, gorgeous body. Or, mauna mo nang magurgur ang mga hitad. Hindi po mangyayari na ako ay haharap sa korte ng Pilipinas. Hindi po ako suicidal para magpagurgur sa mga jutang ginimes. Ano daw? Busy sa soyop session. Alright? Okay. Sabi ng mga, okay, ba't ganito? Ayan. Ano sabi? Busy? Busy sa soyop session? Alright.
Sabi ni John Pantoha, sa totoo lang, sa buong mundo ngayon na ako nakakinig na okay tumira ang pulis. Ha ha ha, para mag-extend ng hours. Ayun na nga, mga palangga. Alright. O, ang daming mga ang daming mga pakawala ni Bangag. Ayan, gurgur kayo ngayon. Gurgur ang mga hitad. So, mga kababayan, walang dapat walang dapat ika-worry. Kaya kaya galit na galit sila ngayon. Tingnan niyo nangyayari. Bagsak ang approval and trust rating ni Bangag. At sa ganyang approval at trust rating, dapat wala na si Bangag sa posisyon niya. Ibig sabihin, ang mga tao ay sukang-suka na sa kanya. Di ba? Sukang-suka na sa kanya, mga kababayan. Yan ang patunay na galit na ang mga tao based dan sa kanilang sa kanyang trust rating. Okay? Yes. Basa natin itong na to. Oo, yan. Kapopost ko lang dyan. Na ano sabi mo? Okay, may lamok. Yan. Ang mga bangag. Sino yung mga magdanakaw sa Kabanang Bayan? Marcos, Araneta, Romualdez. Sabi ko nga kanina sa post natin sa Facebook, ingrato sa Pilipino, itim, di ba? Yan ang sabi ni Marcos Jr. Ni Amy Marcos, yung kanyang political ads. T, traidor sa bayan. I, immoral ang pamumuno. M, magnanakaw sa Kabanang Bayan. Yan ang itim na mga Marcos. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sila talagang galit na galit dahil sila ang tunay na maitim ang budhi. Sila talaga ang nagpapahirap sa inyo. Sila ang nagbibigay ng kadiliman. Libo-libong mga tao ang tinorture nung panahon ni Marcos Sr. Totoo naman pala yun. Okay? Pero ang mga dilawan ngayon na nagrereklamo, katulad nila Dilima, katulad ng mga hinayupak, magkakakampi na sila. Kaya sabi ko sa inyo, wala na pong kayong aasahan. Huwag nyo na iboto yung mga na yon. Yung pula, yung pulawan at mga dilawan. Tingnan mo, nag-aalisan yung kanilang mga kandidato. Ano ibig sabihin? Nakikita nila sa ground. Nasukang-suka na yung mga Pilipino. Okay? Sukang-suka na yung mga Pilipino sa bangag, sa mga pulawan. Kasi mga traidor nga sila sa bayan. Habang kayo ay naghihirap sa gutom, sa krimen, lahat, ang mga bangag ay patuloy na nagpipiesta sa pera ng bayan. Si Lisa Tanas nag-enjoy sa mga parties, kaya to yung na-hold for questioning dito sa Amerika dahil ang kanyang entourage ay allegedly ay wala pa, under investigation pa rin eh. Yun sa mga nagtatanong sa akin, hindi pa nag-inquire uli ako sa Beverly Hills police. Immoral, okay? Ang bangag na administrasyon dahil wala po silang puso, kundi sila ay mga pusong itim. Hindi ba nakikita? Krimen, ang taas ng bilihin, lahat wala, takot-takutan, itong mga medyang mga duwag, okay? Takot-takutan, kailan kayo makakalaya? Diba? Ano ngayon? Sabi ko nga, Sabado de Gloria. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Tingin nyo? May pag-asa pa ba? I don't think na wala kayong pag-asa. May pag-asa kayo hanggat kayo ay naninindigan. Okay. Sabi ni Palangga, simple lang naman. Kung di totoo yan ang video, di patunayan, magpa-hair follicle, ilabas nyo si Lisa Tanas. Sila yung magnanakaw na sa lahid. Yun na nga eh. Alam nyo, napakadali lang. Kung kaya ni Bangag Jr. mag-present ng hair follicle noong panahon ng eleksyon na pasekreto siyang pumunta sa St. Luke's at nakita nyo naman na yung mga doktor na tinanong doon during PIDEA leaks, nagtitwist sa kanilang mga bibig sa mga kanilang mga pagsisinungaling doon, di ba? Natakal natin yon, yung questionable mismo ang hair follicle, it's not hair follicle, ang pulburon test ni Bangag, di ba? Nung PIDEA leaks hearing, nung first quarter of the year, 2024. Napakadali lang sagutin. Para kung totoong kami ay fake news, di ba lalo siyang mamahalin ng taong bayan at magagalit kayo sa akin, nagpa-hair follicle si Marcos Jr. Headline yan. Siya ay negative. Pero syempre, wag doon sa institusyon na nababayaran. Sa labas siya ng bansa magpa-hair follicle. Dito, sa Amerika,
Ayaw mo nun? Marcos Jr. nagpa-hair follicle sa Hollywood. Di ba mahilig guys sa ganyan? O Marcos Jr. nagpa-hair follicle test sa Beverly Hills. O di ba pag-uusapan siya ng buong Pilipinas, ng buong mundo? Oh wow, si Marcos Jr. is negative. Pero kung sa Pilipinas siya magpa-hair follicle test ng pasikreto, natural negative talaga yon. Ipakita niya live. Right? Ipakita niya na live na siya ay negative. They don't have remorse to what's been happening in the country. Sabi ni, yes, nawala na si Palangga. Oo. Grabe, sabi ni, yan. Itim, instilling truth is Maharlika, sabi ni Dead Scorpion. Kausap ko kahapon, 4 na miyembro ng PSC, Presidential Security Command. Sabi nga nila, mas maganda pa nung panahon ni PRRD. Sabi ni Choose One. Totoo naman mga palangga. Sabi ni Chel Marie, dapat Maharlika nag-email ka sa INC Central Office, Diliman, Quezon City para matanggal si Taberna. Alam mo, hindi ko na kailangan mag-email sa kanila. For sure, may mga miyembro sila, naririnig ako. 'Di ba? Dapat nga expel na nila. Kasi nakakasira po 'yan, no? Nakakasira 'yan sa kanilang religious group, sa kanilang pananampalataya na may isa silang miyembro na naging kasangkapan ni Lisa Tanas ni Bangag at nag-fabricate ng address para lamang gumawa ng kwento o gumawa ng kaso gamit ang fraudulent activity niya. Alright? Number 56, Attorney Vic Rodriguez para sa Senado. Sa lahat po mga nag-email sa akin nang bili ng book ni Attorney Vic Rodriguez na Kingmaker, pasensya na kayo pero hayaan nyo pag nagkaroon ako ng maraming time, sasagutin ko po kayo isa-isa. Straight Duterte 10, sabi ni Smiling Eve. Alright. Ano to? Okay, sabi ni Flor de Lisa Lacno, Miss Maharlika, magtatanong lang, bakit alam mo mga nangyayari dito sa Pilipinas pero ang mainstream media dito sa Pinas walang alam? Bakit baliktad ang mga balita nila habang ikaw ay malayo sila nandito lang? Bakit kaya? Nako Palangga, good question. It's either nasupalpalan ang kanilang mga bunganga o takot sila or sila ay kasabwat dahil ang kanilang mga broadcasting company o kanilang institusyon ay nakikinabang sa negosyo o natatakot kay Lisa Tanas, Bangag o tanggalin ang kanilang mga prangkisa. Dumudugo daw ang ilong ni Amy. Dumudugo din ba? Hindi ko alam. Sabi ni True Scope, I notify we are now experiencing an official martial law. All right. It's Bella time. Nagkadugay, nagkabata ka, madam. Skincare reveal. Ay, talaga? Of course. Oo nga. Nasunog ako actually. Ayan, pakita natin yung skin. Ayan nyo, magkakaroon tayo ng Maharlika line. Gusto nyo ba ng skincare? Mag-reveal tayo, pero darating tayo dyan. Pero thank you. Actually, nasunog ako sa Netherlands. Team yung dito ko, pero bumabalik-balik na ulit tayo. Yes, Bella time. Abangan mo yan. Alright? Okay. Sabi ni Palangga, bakit di mo binabanatan si Lisa Tanas na nangyari dyan sa bakuran nyo? Napabayaan mo lang si Dean Chase na bumanat kay Lisa Tanas. Hindi ko po pinababayaan. Hindi ko binabanatan si Lisa Tanas. Kulang pa ba yung araw-araw? Actually, magkikita kami ni Dean Chase. Meron ni-request ako sa Beverly Hills Police Department. So, meron din akong ginagawang hakbang. At I'm gonna meet Dean Chase very soon. Ang usap na kami, naging busy lang talaga ako. Vegas, di ba kung saan ako nakakarating. Dapat magkita kami last week, 2 weeks ago pa, kaso hindi natuloy. Hindi ko yun. Sa tingin nyo, tatantanan ko si Lisa Tanas? Bangag-bangag, giwi-giwi, butod-butod. Sabi ni Tim Kruger, hindi po natin siya tatantanan. Okay? Ngayon, ang sinasabi kong si Lisa Tanas ay nasa Pilipinas, hindi naman po malabo yan kung nasa Pilipinas pa siya, kung nasaan siya. Di ba sinabi ko yan sa inyo na meron siyang extended immunity. Naalala niyo yung vlog ko? Extended immunity. March 8 pa nangyari yun.
Okay? March 8. Oh, ngayon, kung ano man ang ginawa niya, kaya nga ako, hangga't hindi ko hawak yung mga dapat kong